guys! Welcome back to my vlog. At kung bago ka sa channel na to, I'm Za and this is Za Canada. Thank you sa lahat ng mga nag-subscribe lately at kung di pa, mag-subscribe na kayo. In my channel, I talk about any immigration updates or life of Filipinos here in Canada at life lessons. Okay? Well, today, we are going to talk about a topic na ano nga ba ang mga cost or mga hidden costs aside from those immigration fee na kailangan nating bayaran when we are applying for a work permit? What are the things that we need to get ready of bago tayo mag-move dito sa Canada? So, yan ang pag-uusapan natin sa episode na to. Panoorin hanggang dulo. Well, first of all, congratulations kung na-approve man ang permanent resident mo, ang study permit, ang work permit, which means na most likely ready ka na, may plane ticket ka na, may visa ka na, and go na lang. Nag-iintay na lang ng flight papunta dito sa Canada. And I'm so happy for you. You did it. Tapos na yung mga anxiety, yung mga mahahaba niyong pag-iintay at pagluhod sa Quiapo siguro or pagdadasal sa lahat ng mga santo na sana po maaprubahan ang visa niyo. Well, anyway, thanks God. But here, dito pagdating dito sa Canada, minsan kala mo handang-handa ka na, pero yung bank account mo pala yung hindi handa. Kasi, let's be honest, aside from those immigration fees, plane tickets, work permit fees, at kung ano-ano pa, medical, yan na bayad. Pero, there are things that you also need to prepare para hindi kayo ma-shock na pagdating nyo dito ay ganun pala. Ganun pala dapat pala pinaghandaan din yan. So, let's talk about the housing. Dito sa Canada, minsan, if you are going to rent a room, dito, normally, ang provided naman ng bed, provided naman ng lahat. If you are a single person, but if you come with your family, like with your children, with your wife, with your husband, then you have to rent a house. Doon sa house na yan, if you are going to rent a place na merong lahat, na meron ng lahat ng items or like furnitures, then most of the time the rent fee is higher compared to those places without furniture. And luckily, dito naman, marami namang free items dito sa Canada. Maraming ibinibigay, especially mga kama, mattress, yung mga malalaking mga TV. Minsan may makikita kang free TV, pero maliit lang syempre. Minsan makakakuha ka naman, medyo mura-mura. But the thing is, you still have to pay for the transport. Kung paano mo siya madi-deliver. Dito, if you are going to rent a moving company or moving truck business, minimum niyan is nasa $80 per hour. More or less, okay? $60 to $80 more or less. So, depende kung saan galing. Kung malapit lang sa inyo, lucky for you, then you can do it for as low as $80 dyan sa mga furniture. But then again, gagastos ka pa din. So, these are some of the hidden costs, okay? And, dito, with regard to the rent, so there's a security deposit. You can only get that at the end of your contract. Minsan, if you abide the contract, then, hindi mo makukuha yung deposit mo. Sometimes may credit check. If you are a newcomer and wala ka pang credit history, then you'll have to
find an apartment na nagsasagawa or na walang credit check na ginagawa. And when it comes to winter jacket, as I've mentioned earlier, hindi mo kailangan bilhin yan sa Pilipinas kasi mas mapapagastos ka. Imbis na pangkain mo lang yung binili mo diyan sa airport, pangkain mo lang ng Jollibee diyan sa airport para hindi mo masyado ma-miss si Jollibee kasi bihira ang Jollibee dito. Medyo malayo-layo, especially pag wala kang sasakyan. So anyway, instead na pambili mo ng jacket yan sa Pilipinas, bilhin mo lang yung winter jacket dito sa Canada. Kasi mas magagamit mo siya. Mas winterproof siya. Mas waterproof siya, mas insulated siya. So those winter jacket na nabibili sa Shopee, sa Lazada, sa kung saan-saan pa, mga live selling, unfortunately, hindi siya pwede dito. Okay? Unless it's branded, may review siya, at talagang proven and tested na siya for winter. Kasi yung mga winter jacket dito, may nakalagay talaga na up to ganitong degrees. Halimbawa, up to negative 20 degrees Celsius. Yan. May maganyang jacket. Yung jacket ko na ginagamit ngayon, yung black, mga nakikita mo nyo sa previous video ko, siya, up to negative 20 siya. So, minsan nga kahit up to, negative 2 lang, medyo pumapasok pa rin yung lamig niya. Yung kasi may wind siya. So, ang ginagawa ko, nag-i-scarf pa rin ako, nagbo-bonnet pa rin ako, malamig pa din. So, imagine kung gagamitin nyo yung winter jacket na binili nyo dyan sa Pilipinas. So, wag magsayang ng pera. Well, the next thing that we haven't talked about is the transit or the transportation cost. Kung wala ka pa sasakyan, syempre wala ka pa naman sasakyan kapag dating mo dito sa Canada, unless may pamilya ka dito. Yung nanay mo, yung tatay mo, nandito, or yung mga ibang kamag-anak nyo, nandito, na pwede kayong pahiramin na kotse. But then again, wala ka pa rin naman siguro. Kung kararating mo lang naman talaga, wala ka naman sigurong driver's license pa. So, hindi ka pa rin talaga pwede mag-drive. So, you have to be prepared sa transportation cost mo, which is the Compass card. The Compass card is the one that you use para makasakay ka ng bus, makasakay ka ng SkyTrain. I'm not sure if it's Compass dun sa ibang parte ng Canada. I'm not sure what do you call this bus pass. Parang siya, beep card natin dyan sa Pilipinas. Pero dito, it looks like a debit card. So, ganyan ang itsura ng Compass card dito. And transit pass is not cheap. Hindi siya mura. For example, kung nasa parang zone 1 ka, zone 1 which means that you are still within the area. For example, dito sa North Vancouver, and those places that are near North Vancouver, like yung West Vancouver, at tapos yung bahagi ng downtown, then zone 1 yan. And for 1 month, if you are traveling to and fro, halimbawa sa North Vancouver ka din nagtatrabaho, North Vancouver ka din nakatira, and you would like to get that zone 1 bus pass or transit pass is approximately $110 per month. So, ano na siya? Para siyang unli sakay. Kumbaga, unli sakay for 110 as long as those places that you are going or that you are heading to is in zone 1. Pero pag lumagpas ka, like zone 2, zone 3, then kailangan mo ng extra amount dun sa Compass card. And normally, if you went beyond, or if you go beyond that zone 1, then ang price niyan is around more or less $3.80 per trip.
Okay? Per trip yan. Hindi yan, hindi yan libre. Okay? Unless, kumbaga, halimbawa, nagkamali ka ng sakay, nagkamali ka ng bus, tapos within 2 hours, then they can free your next. Yung, kumbaga, parang parang transit lang, or parang pareho siya ng route, then that's the time that you'll get it free. Other than that, no, you won't get it for free. And of course, your food. Your food. Sa amin, like 300 to 350 per month. Sa meat lang yan. Meat and some toiletries for 350 per month. Hindi pa kasali ang gulay dyan and some other things. Okay? And food plan. Phone plan, not food plan, sorry. Phone plan. Phone plan, you also have to get ready for phone plan. Kailangan lagi may data ka dito. Kasi uso WhatsApp dito, in fairness. Usong WhatsApp and other form of communication, you always have to be reachable. Okay? And phone plan is $35. More $25 to $35 per month. Depende sa gigabyte. Or depende kung gaano kabilis ang gusto mo or kung unlimited ang gusto mong plan. So, but the real question is Canada really worth it? Definitely yes, if you are prepared. Kung prepared ka sa lahat ng gastos, then yes, Canada is really for you. Pero you have to always be financially, emotionally, mentally, and spiritually ready. Okay? And Canada will really not save all of you. You always have to save yourself. And if you are planning to move here, don't just prepare your documents. Okay? Prepare your expectations. Kasi lahat pwedeng mangyari. Okay? So if you like this video, don't forget to subscribe in my channel, like this video, and comment kung ano ba yung nakalimutan ko na things that you always need to be prepared of bago ka mag-migrate dito sa Canada. Okay? So that should be it. Thank you for watching at laging tatandaan, hindi kailangan maraming pera, basta may peace of mind. Bye-bye!